Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Francisco at shoutout kay Raimundo Dayundon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Si Zo Kaishan ay natigilan at nanlamig, ngunit hindi siya nagsalita. Biglang ginalaw ni Aaron ang kamay niya. Bang! Sa malakas na ingay, maraming mga senior executive sa likod ni Zo Kaishan at maraming miyembro ng pamilyang Zo sa likod ng Aaron ay hindi napigilan na lumingon sa isang tabi pagkatapos makita ang sitwasyong ito. Si Han Sunny, hawak-hawak ang anak ni Zo Kaishan sa kanyang kamay, kinurot ang kanyang lalamunan na parang patpat, itinaas ito, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa ng may putok. Ang anak ni Zo Kaishan ay itinapon ng ganito, ang buong tao ay nakapulupot sa lupa, ibinuka lamang ang kanyang bibig, ngunit hindi makagawa ng ingay sa sakit. Huwag mong sabihin ha. Phew. Bang. Ang isa pang volley, ang anak ni Zo Kaishan ay agad na nahuli sa mga kamay, at pagkatapos ay isang matinding pagkahulog. Sa pagkakataong ito, siya ay ganap na nakahiga sa lupa, nanginginig ang mga paa. Sabihin mo o hindi, bang, bang, bang. Napapikit ng mariin si Zo Kaishan na makita ang eksena sa harap niya, at hindi siya nang ahas na makita ang sarili niyang anak tulad nito. 3 beses na sunod-sunod, ang anak ni Zo Kaishan ay halos hindi gumagalaw, nabahiran ng dugo ang buong katawan, at hinaluan ng hindi mabilang na lupa, naging isang buong putik na figurine. Ang kanyang buhok at ginawa ito magmukhang mas maputi. Sanay na ang pamilya ni Zo na tretuhin ang mga tao ng may dignidad noon pa man hangin sa oras na ito. Masyadong malupit, tuldok, kung gusto niya itong makita, pahihirapan niya ang sarili niya ng buhay. Aaron, tama na, huwag mo nang saktan pa ang pamilya ko. Masasabi ko lang sa iyo na kung gusto mong mabuhay, umalis ka kaagad dito. Ito lang ang impormasyon na maibibigay ko sa iyo. Natakot si Zo Kaishan. 2 lang ang anak niya. Ang isa ay namatay at ang isa ay kabilang sa kanyang pamilya. Sa tingin mo hindi ako aalis kung hindi ko maibigay. Aaron disdains malamig na paraan ng boses. Natatakot ako na imposibleng may gusto ka sa isang tao. Sumusunod lang kami sa utos. Huwag mo kaming sisihin. Napabuntong hininga si Zo Kaishan at tinitigan si Aaron. Bago gawin ito, naisip niyang haharapin niya ang paghihiganti ni Aaron, pero naglakas loob pa rin siya, natural dahil may sumuporta sa kanya. Bueno, pumunta ka sa mga naguutos sa iyo at humingi ng awa. Sa sandaling bumagsak ang boses, biglang inatake ng kanang kamay ni Aaron si Zo Kaishan, at ang kaliwang kamay nito ay biglang nabasag ang mga miyembro ng pamilya sa likod niya. Sa sandaling si Zo Kaishan at ang mga sundalo ay mabilis na nilabanan ang gulong ng buwan, ito ay impyerno na sa lupa. Sa apoy, daan-daang tao ang napaungol ng malungkot, at ang mga miyembro ng pamilya ay parang mga bumbero, na lumokso sa lugar. Nakakalungkot talaga ang eksena. Paglaban sa apoy, sigaw ni Zo Kaishan. Hindi mabilang na mga sundalo ang nagmamadali upang labanan ang apoy at iligtas ang mga tao. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang mga sundalong ito ay hindi lamang nakapagligtas ng mga tao, kundi pati na rin ang ilang miyembro ng pamilyang Zo na nasunog ng apoy ay sumigaw ng tulong dahil sila ay masyadong masakit. Nahuli sila sa apoy at nasunog ng buhay. Ang Skyfire ng Aaron, bagamat sinadyang bawasan ng Aaron ang dami ng apoy,
paano ito maaalis ng mga ordinaryong tao? Sa pagmamasid sa kanyang pamilya na umuungal at sumisigaw sa apoy, si Zhou Kaishan ay puno ng sakit at pagdurusa. Pagtingin kay Aaron, nagngangalit siya at sinabing, "Aaron, napakasuklam mo sa pagpatay sa pamilya ko." Ang ilang mga tao ay hindi binibigyang pansin ang kanilang sariling mga masasamang salita, ngunit iniisip na ang iba ay binugbog siya ng napakalakas at kinagat siya pabalik, at gayon din ang pamilya Zhou. Ang mga tao ay masama. Minsan hindi sila makatingin ng diretso sa puso ng tao maliban sa araw sa langit. Ginawa nila ang parehong bagay sa Aaron at Ivory. Ang Aaron ay isang backhand sanction lamang, ngunit ito ay kasuklam-suklam sa kanilang mga mata. Aaron backhand na nakataas ang apoy sa kalangitan. Ngayon, sasabihin mo pa rin, nasaan si Ivory? Ito na ang huling pagkakataon, malaking bagay ito, kinatay ko ang iyong Flint City, maglaan ka ng oras, you dare. Zhou Kaishan inis na uminom. Si Zhou Kaishan ay sobrang galit din sa oras na ito, nagsama siya ng ilang eksperto para labanan ang Aaron, 6-1 ay may sunog sa lahat ng dako. 7 tao ang naglalaban at nagpunta sa isa't isa at ngayon ang alyansa ng Fuya ay napakalakas, at ang isang malaking bilang ng mga tropa ay nangangaso sa lungsod na dating nakatira sa ang kanyang buhay ay nasira. Tahimik na papalapit ang malaking bilang ng mga puwersang kalyadong Fuya. Sa labas ng lungsod, mayroong 40,000 tropa ng Yaoshen Pavilion, 20,000 elite na tropa ng Yongsheng Sea Area, at Aaron tropa ng Fuya Allied Forces, na binomba ang lungsod mula sa 3 direksyon. Sa kalangitan, ang mga itim na ulap ay dumidiin sa lungsod. Sa Flint, hindi pa tapos ang laban ni Aaron 1 laban sa 6. Ngunit ang mga sundalo at isang grupo ng mga eksperto na hindi nakibahagi sa digmaan ay cool na. Ang mga nangungunang eksperto ng pamilyang Zhou sa 5 malalaking lungsod ng Firestone, ang dutong sa silangan, timog, kanluran, hilaga at gitnang mga lugar, ay lahat ay nakaranas sa lahat ng uri ng labanan at nakikipagtulungan sa isa't isa. Sa digmaang sibil ng pamilya, ang 5 sa kanila ay maaari pang itali sa mga matatanda ng Zenzo tulad ng matandang nakaputi. Ang kanilang aktwal na lakas ay natural na kamangha-mangha. Bilang karagdagan, si Zhou Kaishan, ang master ng pagpatay ng kasamaan, 6 na tao ang nagtipon, na masasabing isang pagtitipon ng mga bituin. Hindi ito ang kanilang imahinasyon, ngunit ang aktwal na labanan, kung hindi, paano magkakaroon ng napakalaking teritoryo ang Flint City, at paano ito magkakaroon ng ganito kaganda ngayon. Gayunpaman, pagkatapos ng 3,000 taon sa Korea, ang 6 na lalaki ay naubos na sa wala pang 10 minuto. Alam nila na hindi incompetent ang mga tao nila, pero abnormal talaga ang Aaron. Ang pag-atake ay napakalakas na ang mga tao ay nasilaw. Mayroong hindi lamang maraming kakaibang pag-atake, kundi pati na rin ang pag-atake ng 6 sa kanila. Sa mga tuntunin ng depensa, ang taong ito ay halos walang pagtatanggol. Maaari kang lumaban hanggat gusto mo. Ngunit ang problema ay ang 6 na tao ng pamilya Zhou ay naglaro ng magkakasama para sa ilang mga round, na ginagawang mas malakas ang taong ito. What the hell is that? Pagong. Panipi. Hindi ko akalain na ang misteryosong lalaki sa alamat ay sobrang dominanti. No wonder ang pick ng Kishan noong araw na iyon ay gumawa ng malaking splash. Tila hindi lang pinalaki ang mga chismis ni Jang Ho, ngunit kung minsan ay hindi detalyado, natatakot ako na kakaunti ang nalalaman natin tungkol sa Aaron. Panipi. Sa hinaharap, ang taong ito ay makakamit ang ilang hegemonya at maging isang pinuno. Hindi katakataka na kung gugustuhin siya ng Yaoshen Pavilion at walang kamatayang dagat na ganap na maalis, ito ay magiging isang malaking sakuna sa hinaharap. Tuldok, kung makikipagtulungan tayo sa kanya, ang taong ito ay mamumuno sa isang bagong panahon sa hinaharap. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga ang isang grupo ng mga senior executive. May gulat at paghanga sa kanilang mga mata nang tumingin sila sa Aaron, ngunit mas nakakaawa. Nakakalungkot lang na si Aaron, napakatalino, ay ginawang general ng Diyos, ngunit kailangan siyang kainggitan ng langit. Ngayon, maaari lamang siyang mahulog sa lungsod ng Flint. Paano ang suporta sa labas? Sa puntong ito, tinanong ng isang executive ang sundalong katabi niya. Sa labas ng lungsod, nakita namin ang 3 hukbo na nagmamadali patungo sa lungsod ng Washi. Nang marinig ang ulat ng sundalo, napabuntong hininga ang ilang senior executive, gaano katagal? Sa loob ng aming nakaplanong oras,
nasa labas na tayo ng lungsod sa halos 1/4 oras. Ilang senior executive ang tumanggo. Ito ang mga nakaplanong oras. Sa kanilang lakas sa Washicheng, iniisip nila na maaari nilang harangan ang Aaron ng hindi bababa sa kalahating araw. Bagamat ang planong ito ay tinanggihan ni AO Tian, hindi nila dapat maliitin ang kalaban. Darating ang hukbo sa loob ng kalahating oras. Ngunit iniisip ng lahat ng executive ng Flint City na maingat at maingat lang si AO Tian. Hanggang ngayon, hindi na nila iniisip. Mabuti na lang at maingat ang patriarch ng Aushan. Hiniling niya sa amin na i-delay siya ng kalahating oras. Kung tumanggi siya, ayon sa aming orihinal na plano, magiging kalahating araw. Haha, natatakot ako sa lungsod ng Flint, matagal nang inookupahan. Oo, itong Aaron. Sa loob ng 15 minuto, hindi dapat maging problema. Kapag ang Panginoon ng lungsod at ang Wududutong ay magkaharap, sa sandaling lumabas ang mga salita, sumang-ayon ang lahat at sa wakas ay binitawan ang pananabik. Bagamat mababa pa rin sila 6-1, malamang na hindi sila matatalo sa lalong madaling panahon. Poof! Sa oras na ito, nang bumitaw na ang mga tao, biglang lumipad ang isang figure palabas ng larangan ng digmaan at binasag ang kalahating metrong makapal na halijing bato sa harap ng pintuan ng panloob na bulwagan. Bang! Hindi na kailangang sabihin, ang lalaking ito ay si Zhou Kaishan, ang pinuno ng Flint City. Bang bang bang! Nagkaroon muli ng 5 mapurol na tunog, at ang figure ng Wudutong ay lumipad din at nabasag sa lahat ng direksyon. Boom! May steady figure din si Han Sanchen. Baka masyado siyang matigas na nakatayo. Sa ilalim ng isang paa, ang matibay na lupang gawa sa marmol ay natatak niya ng ilang malalalim na bitek. Hindi nagtagal, sa gitna ng mga bato, gumapang si Zhou Kaishan palabas ng mga guho sa gulo. Sa isang kisap mata, nakita niyang bumagsak ang Wududutong kung saan-saan, at wala ng dugo. Walang katapusang takot sa kanyang puso. Gaya ng ibang executive ngayon, ayaw niyang manalo ng Aaron. Gusto lang niyang magdala ng sarili niyang capable Wududutong, at i-delay ang Aaron. Sa ngayon, sa tingin niya ay wala siyang problema. Kahit sa maikling panahon, walang masabi. Ngunit saan niya ito maiisip? Ang ganitong maikling panahon ay naging pinakamahabang panahon sa kanyang buhay. Nagsumikap siya ng husto sa buong labanan, at naisip pa niya na ang bawat segundo ay lumilipas na parang 1 taon. Isa pa, natalo sila. Ang pagkatalo ay napakabigla at lubusan. Nagsimula siyang magsisi na nangako siya sa Yaoshen Pavilion at walang kamatayang si Arian na pukawin ang demonyong nasa harapan niya. Kung hindi, ang kanyang Flint City ay hindi magiging kasalukuyang purgatorio, at ang kanyang pamilyang Zhou ay hindi mahuhulog sa ganitong sitwasyon. Ah, bakit? Galit na umungol si Zhou Kaishan at tumangala sa langit. Ang buong boses ay puno ng pag-aatubili, galit, panghihinayang at pagkabalisa. Masusing pinamahalaan niya ang pamilya Zhou sa loob ng mga dekada, at minanapan niya ang mga tagubilin ng kanyang mga ninuno na palawakin ang kanyang pamilya. Ngunit ngayon, nawasak ang lahat. Alam niya na kung hindi matuloy ang quarter ng 1 oras, walang sino man sa Flint ang makakapidyo sa demonyong nasa harapan niya. Sa huling pagkakataon, ibigay si Ivory, o iwanan ang buhay ng buong lungsod. Ang 3,000 ng Han ay huwag pansinin ang mga ito, ang malamig na boses ay nagtatanong ng paraan. Hindi banggitin ang maliit na Flint City, kung hindi mo mahanap sina Su Yingxia at Han Nayen, papatayin mo ang mundo sa lahat ng direksyon. Bakit hindi nangangahas ang Aaron? Ang isang galit ay isang kagandahan, ngunit ang galit ni Aaron ay maaaring hindi mapaglabanan sa buong mundo. Si Zhou Kaishan ay nagngangalit at nag-alinlangan, talagang. Walang nahuli sa kanya, isang senior executive na takot ang pamilya Zhou. Oo, Aaron mabangis ng ngiti, hawak si Pangupalakol, na parang multo. Magsipilyo. Sa gitna ng mga sundalo sa karamihan, sa sandaling dumaan ang gintong palakol, 12 ng mga tao ang direktang nahulog. Magsipilyo. Isa pang malaki. Ang Aaron ay parang butcher. Lahat ng lugar na madadaanan niya ay mga bangkay. Si Zhou Kaishan ay ganap na natigilan, at ang malamig na likod ng kanyang gulugad ay nagpawis sa kanya ng husto. 1, 2, 3, 10, 100. Kapag pinapanood ang hindi mabilang na mga sundalo at executive na nagiging malamig na bangkay, maging si Zhou Kaishan, na naglalakad sa digmaan sa buong taon,
ay tuluyang bumagsak sa oras na ito, ako. Sabi ko na pabuntong hininga si Zhou Kaishan, kami. Nahuli namin si Su Yingxie, pero wala sila sa Stonefire City, at nasaan sila, ewan ko ba. Pagkatapos namin silang mahuli ayon sa plano, bigla kaming hinarang ng isang grupo ng mga misteryosong tao sa daan, bagamat ang bilang ng mga misteryosong tao ay kakaunti, sila ay mas makapangyarihan, Ivory at ang ibang tao ay naharang din sa daan, nanlumo si Zhou Kaishan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.